Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing pinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, ang ama ang kumakain na maasim na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo? Buhay ako, sabi ng Panginoon. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Halimbawa na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katwiran. Hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga burol. Hindi siya sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ng Israel. Hindi siya nangangalunya ni sumisiping sa babaeng pinapanahon. Hindi siya nandadaya sa kapwa o nagnanakaw. Ibinabalik niya agad sa may-ari ang sanla ng nangutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Sakaling magkaanak siya ng magnanakaw, mamamatay tao at nagpapatubo, palagay ba ninyo'y mabubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo, tumalikod sa inyong mga kasamaan, bago bumaksak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuan sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang lahat po ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos." Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsiupo. Ang ating pong Ibanghelyo ngayon, ang salita ng Diyos, ay nagpapahayag sa atin ng tema ng paglapit natin sa Diyos. Ano po ba ang mga dapat mayroon upang sa paglapit natin sa Diyos ay tayo ay makatanggap ng biyaya? Una po, sa paglapit sa Diyos, kailangan tayo po ay kumikilala sa ating kahinaan. Meron tayong kailangang biyaya, kapos ating kakayanan, kapos ang ating pag-iisip, ang ating kalakasan, kapos ang ating kalooban, kaya lumalapit tayo sa Diyos. Sa paglapit natin ito, dapat ay taglay natin ang kababaang loob. Kababaang loob na nagtuturo sa atin na ang Diyos ang may-ari ng ating buhay, ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya sa ating buhay, kaya lalapit tayo sa Kanya. At sa paglapit natin sa Diyos, kababaang loob, dapat po tayo ay makikinig. Makikinig sa Kanyang sinasabi, makikinig sa Kanyang kalooban, makikinig sa sasabihin niya sa atin. Katulad po ng sinabi sa unang pagbasa, pagsisihan, sumunod sa Kanya, huwag gumawa ng kasalanan, at dadaloy ang pagpapala. At sa paglapit natin sa Kanya, na may kababaang loob, sa pakikinig, dapat ito'y baon natin sa pagsusugo niya sa atin bilang mga misyonero, bilang mga alagad. Ito po yung inaasahan sa atin ng Diyos. Kaya nga po ginamit niya yung imagery ng isang bata, na ang lumalapit sa Kanya ay katulad ng isang bata na alam yung kakapusan. Ang bata kapag merong gustong gawin, hindi niya kaya, tatawag sa magulang. Ang bata kapag alam niyang mayroon siyang haharaping malaking gawain, hihingi siya ng tulong. Ang bata ay mayroong kapakumbabaan. At ang bata kapag lumapit sa nakatatanda o sa magulang, nakikinig sa dapat gawin. Ang bata kapag humingi ng tulong, kanya itong ipagpapasalamat, kanya itong kikilalanin. At ito po ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Kaya ginamit niya ang imagery ng isang bata na dinala sa Kanya, kanyang ipinanalangin, ipinatong ang kanyang mga kamay, at binasbasan, nagkaroon ng pagpapala. Mga kapatid, sa ating pong buhay, maraming pagkakataon at desisyon na alam nating kapos ang ating isip, ang ating kalooban. Kanino tayo lumalapit? O tayo ba ay marunong manikluhod sa Diyos? O ang inaasahan lang natin ay yung ating kakayanan, atin pong laging ine-express, kaya ko ito, alam ko ito kung paano gawin, pero sa katotohanan ay hindi naman pala. Kapag tayo po may gagawin at alam natin hindi natin kaya, pinaiiral ba natin yung ating ego, yung ating sarili? Kapag tayo ay alam nating magulo ang ating isip, hindi natin kaya magdesisyon, hindi natin kayang gawin ang ating mga pangarap at gawain, tayo ba ay lumalapit sa Diyos at naninikluhod? Ang kalaban po o ang maaring humadlang
sa kababaang loob ay yung kayabangan, yung kapalaluan na nagsasabing, ako'y nag-aral, marami na akong karanasan, marami na akong kakayanan, kaya kong gawin ang lahat ng bagay. Hindi tayo humihingi ng tulong, hindi natin kinikilala ang Diyos, hindi natin kinikilala ang Kanyang biyaya. At the end of the day, nakikita natin hindi natin nagawa ng tama, kapos ang ating ginawa, ang ating kakayanan, dahil hindi natin isinama ang Diyos sa ating plano. Wala tayong kapakumbabang lumapit sa Kanya, mas namayani ang ating kayabangan, ang kapaluluan. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang ngayon, inaanyayahan tayo ng Diyos na isama siya sa ating buhay, sa ating plano, sa ating gawain, sa ating pangarap, sa ating mga pagmimisyon. At ang unang hakbang, lumapit tayo sa Kanya. Humingi tayo ng biyaya, humingi tayo ng kalakasan, at mangyayari lamang ito kung meron tayong kababaang loob at hinahayaan nating siya ang maghari sa ating buhay. Ipanalangin po natin ang mga pangailangan ito upang lalo tayo maging mabuting tao, maging banal na tao, at magawa ang ating misyon at responsibilidad sa buhay na ito, at pagkakalooban tayo ng Diyos ng gantimpala. Gantimpala na ipagkakaloob niya sa Kanyang mga anak na marunong tumawag sa Kanya bilang Ama. Magsitayo na po ang lahat. Lumapit tayo at ipahayag natin ng may pananalig sa Diyos Ama na nagmamahal sa Kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan. Ang ating po itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tahanan ng simbahan naway maitayo sa hindi makasariling pagmamahal, at ang mga pamilya naway makilala at maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinag-isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway pagpalain ang kanilang mga anak ng atensyon, pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bata at tiyaong mga mahihina sa ating lipunan naway mabigyan ng suporta ng mga malalakas at nakaririwasa sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway makatanggap ng kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ang iyong kaharian ay para sa mga bata at maliliit. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak na nanalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sabong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan at ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Mel Rey naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, niyang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa natatanging panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan na nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kasal sa simbahan, maglalakbay, kukuha ng kahit anumang pagsusulit. Isusunod po dito ang pagbabasbas ng mga religious articles, mangyaring pumunta na rin po sa unahan.
Maraming salamat po. Ama naming mapagmahal, sa inagumulang lahat ng mabubuting bagay, hinihiling namin basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Anibersaryo ng kasal, nakatakdam ang ibang bansa sa ilalim sa pagsusulit. Pakalooban mo sila na mas mahaba at makahulog ang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at hadikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Higit sa lahat, patagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabi sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ang pagpapala, mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito ay maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang karawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayong itaglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.